paano na tayo? Palaki na tayo ng palaki, di ba? So, meron kang local, meron ding geopolitical. Okay. So, nakikita niyo yung mga accusations nila, di ba? Yung sinabi, yung ito, yung mga pro-China, ganyan, etc. So, I'm gonna show you what happened sa Ukraine about 1 year before nagkaroon ng gera. Nireport to ng Al Jazeera noong February 5, 2021. This was like about a year before the Ukraine-Russia war. So ngayon, anong ginawa ni Zelensky? Si Zelensky, binan niya ang mga pro-Russian media. So, pinasarado niya ang 3 television networks na sinabi niya ay nagsispread ng Kremlin-funded propaganda. A development the US has reprimanded. So, ibig sabihin, nagalit pa yung EU noon, February 2021, sa ginawa ni Zelensky. Siyempre, afterwards, hindi na nagalit ang EU. Pero una, nagalit sila. Char. So, ngayon, palitan nyo lang. 'Di ba? Palitan nyo lang yung Kremlin ng Kremlin is the capital of Russia, capital ng Russia. Kremlin is the seat of power of Russia. So palitan mo lang yung Kremlin ng what? CPC. Russia, palitan mo lang ng China. Same banana. Hindi ba? So nakita niyo na yung ginawa nila sa SMNI. So SMNI yung una nilang pinasarado. Ngayon, ang tina-target naman nila, di ba, hahanap sila, ito ang mga pro-China bloggers. Papasara din nila yan. Daan na sila patungo. Which Zelensky actually did. Pero ang target niya, pro-Russia. Okay? So ngayon, nangyayari na rin sa atin. Kaya ang sinasabi, tagal ko na ang sinasabi na we're going to be the next Ukraine. Kung hindi kayo magising. Kung hindi kayo magising, sinasabi sa inyo, hindi ito biro, hindi ito nadadaan sa dasal. Mag-usap-usap kayo, pamilya, etc. dahil hindi ito biro. Okay. So, ngayon, bakit? Sinasabi nila, hindi naman pro-war si Donald Trump. Yeah, as a person, hindi siya pro-war. Pero sa United States, hindi lang po presidente ang gumagawa ng desisyon. Kahit ayaw mo ng gera, the deep state, hindi na tawag nilang deep state sa US, can actually force a US president to go to war.